So eto na nga mga sangka itong si Harry Roque, nagsalita na po at grabe po ang takot ngayon dahil mukhang dadamputin na. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Okay, so eto pag-usapan po natin itong si Harry Roque ngayon na nanginginig na po sa takot mga sangkay dahil at any moment, no, dadamputin na po siya. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, itong si Harry Roque nga po, nangangamoy na pong madakip. Dahil anumang oras, pwede na pong magbaba ng red notice laban po sa kanya. So, ngayon, meron po siyang sinasabi, nagraran po sa Facebook, sa social media. Ito po, mga sangka yung kanyang pahayag. Kasi mukhang pinapatunayan po nito na kabado po siya. Ito yung kanyang saloobin. Nang una, ang Secretary of Interior and Local Government, maski po sa Pilipinas, wala po yung kapangyarihang mag-aresto. Sige nga. Ang pag-aresto ay nasa kamay lamang ng mga alagad ng batas. Yan po ang PNP at yan po ang National Bureau of Investigation. Pati po ang Armed Forces of the Philippines, wala po yung karapatan mag-aresto kung hindi ang aarestuhin ay mga military personnel. Hawak nga ng DILG yung PNP. So, PNP ang aaresto. So, ganun pa din yun. Yan po ay gawain ng military police. So kung sa Pilipinas, walang kapangyarihan ang isang Secretary of Interior and Local Government na mag-aresto, paano pa kaya sa ibang bansa? At siyempre, kapag nagpadala sila ng pulis Pilipino rito para arestuhin ako, yan naman po ay lalabag sa soberenya at jurisdiction ng Austria. Dahil yan nga po ay exclusive. Hindi po pwede ang mga dayuhang pulis gumagampa ng kanilang katungkulan sa labas ng Pilipinas. Okay. So, ito mga sangkay, marahil ang patunay na nangangatog po ngayon si Harry Roque sa takot. Kasi nga po, syempre, isipin mo naman kapag nagbaba po ng red notice laban po kay Harry Roque. No? Kasi ngayon yan po ang inasikaso nila kay Saldico, kay Harry Roque, kay Atong ang din daw po ata yun, mga sangkay. Basta itong kay Harry Roque, kasi matagal na po itong nagtatago tsaka itong si Saldico, yan po yung mga priority na possible magbaba ng red notice ng Interpol. So, kapag ang Interpol nagbaba ng red notice laban sa kanila, ibig sabihin, maging yung mga pulis na nandyan sa bansa nila o kahit sino, pwedeng humuli sa kanila basta may ugnayan po sa Interpol. So, ganun po ang mangyayari dyan, mga sangkay. Parang, di ba, dati si PRRD din, si Tatay Digong, ganun ang ginawa. Doon may mga nagsasabi na illegal, pero dinaan nila sa ganun. Ang PNP daw ay may ugnayan po sa Interpol. Then, suddenly, ayun na po. Binitbit na po nila papuntang The Hague. Pero itong kay Harry Roque, mga sangkay, talagang mukhang mukhang pepersahin na po mga sangkay. Kasi nga po, matagal na po siyang nagtatago no? Matagal na po siyang hinahanap. So ngayon, nagrarant po siya. Parang sinasabi niya na hindi niyo ako po pwedeng hulihin. Wala kayong jurisdiction para sa akin. Yun po yung iyak niya ngayon. So, malinaw po, kapag si John Vic Remulla mismo ang mag-supervise sa pag-aresto ko, illegal. Dahil wala naman siya kapangyarihan na mag-aresto mismo sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa Austria. Pangalawa, kung mga pulis Pilipino ang aaresto sa akin, illegal. Yan po ay paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Austria. Tingin ko hindi Pilipino nga aresto Tingin ko hindi Pinoy. Kasi pag ang Interpol na po ay magbaba ng red notice, baka mismong pulis ng bansa na kinaruruunan po ni Harry Roque, baka yun po ang dumampot sa kanya at magbitbit sa kanya papunta sa ating bansa. Marahil ganun po.
Pangatlo, kapag sapilitan nila akong inaresto at isinakay sa eroplano, yan po'y kidnapping. Sa tingin ko, nung kinidnap nila si Tatay Digong dyan sa Villamor, nagawa nila yan kasi sila nakaposisyon. Hindi po nila magagawa dito yan sa Austria dahil hindi naman nila kontrolado ang airport. Hihingin ang aking passport, ang aking travel documents bago ko masapilitang masakay ng eroplano. At sa tingin ko, hindi naman nila itatangkayan dito sa Austria. Okay. So, kumpiyansa si Harry Roque na hindi siya masasakote dyan. Pero, ang napapansin ko sa kanya, mukhang kabado. Itong message na to, itong video na to, patunay na parang kinakabahan po talaga si Harry Roque. Dinedepensa na lamang po niya yung sarili niya. Parang ini-encourage na lamang po niya yung kanyang sarili na walang mangyayari sa kanya dyan. Pero ang totoo niyan, hindi po siya makatulog. 'Di ba? Paano kung ang Pilipinas ay makikipag-ugnayan niya sa bansa na yan? 'Di ba? Paano pag nagbaba na po ng red notice yung Interpol? 'Di ba? Tapos nagkaroon na po ng, syempre kapag ganyan, meron na pong ugnayan yan. Meron na pong komunikasyon yan. Yung bansa na kinaroroonan ni Roque at saka yung Pilipinas. Interpol. So talagang delikado ang sitwasyon dito ni Harry Roque. Dahil napakakapal naman nila kung sa tingin nila na yung ginawa nila kay Tatay Digong sa Villamor, kaya nilang gawin dito sa Europe. So, Parang ang sinasabi niya, hinahamon ko kayo. Parang ganun sa no? tingin ko, imposible. Pero pag sila po'y nagtangka, asahan niyo po, alam ko ang aking karapatan. Kidnapping po yan. At kapag sila ay nagtangka na arestuhin ako sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Vic Remulla mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. Tingin ko naman hindi si John Vic Siya po ay DILG. Kabahagi po siya ng mga... Kasi siya po yung mas nakatataas kaysa sa PNP. 'Di ba? So, tingin ko hindi po si John Vic. Marahil siya po ay nakikipag-ugnayan pero ang magbababa ng arrest order ay korte, no? At ayun na nga po mga sangkay, pagdating po sa Interpol, wala po talagang takas diyan si Harry Roque. Mahuhuli po sa diyan pag may binaba na pong red notice, no? At itong mga pagnangangaknak niya, hindi na po yan uubra kapag andun na. Problemadong daw po talaga si Harry Roque. So, ang aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, Ayan na. kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin. Aba! Nagbanta na mga pare ko. John Vic, binagbantang ka na ni Harry Roque. Dito sa Austria. Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria, Aba, magkita tayo. yan na. Lalong panggigigilan niya ng DILG. Yari. No? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.